So, good morning, no? I-discuss natin ngayon yung different meaning and different types of stress. So, next slide. So, what is stress? So, ang sabi sa first arrow, stress refers to the consequence of the failure of an organism, human or animal, to respond appropriately to emotional and physical threats, whether actual or imagined. So, ibig sabihin, ang stress daw ay ito yung nagiging kahihinatnan kapag ang isang organism, human or animal, ay nabigo na tumugon ng tama at naaayon dun sa emotional or physical threats, or in other words, mga problema. Pwedeng nangyari ito in actual or pwede ring in psychological. Ibig sabihin, in our mind lang or naisip lang natin. The second arrow, stress is a form of the Middle English distress, derived via Old French from the Latin stringere, which means to draw tight. So, sinasabi rito, ang stress daw ay isang anyo ng Middle English distress. So, kapag sinabi nating Middle English, ito yung English language na ginagamit noon sa Norman period, around 10 to 15th century. Ito daw ay hinango sa pamamagitan ng Old French na mula sa Latin word na stringere, which means to draw tight, or ibig sabihin, tighten, parang nanggigigil ka, or tinatawag na stress. The third arrow, the term stress was first employed in a biological context by endocrinologist Hans Selye in the 1930s. So, ibig sabihin, ang terminong stress daw ay unang ginamit noon sa isang biological context or isang theory ng isang endocrinologist na si Hans Selye, na yung theory na yon ay tinawag na stress theory noong 1930s. Fourth arrow, stress can thought of as any event that strains or exceeds an individual's ability to cope. So, ibig sabihin, nagkakaroon daw ng stress ang isang tao kapag nakararanas siya ng any event or mga pangyayari or mga problema sa kanyang buhay na lumagpas dun sa abilidad niya or kakayahan niya bilang isang tao na ma-handle or masolusyonan yung problema na yon. That's why nagkakaroon or nagdudulot yon ng stress sa isang tao. Second slide. What is stressor? Stressor is anything, physical or psychological, that produces stress, positive or negative. For example, getting a promotion is a positive event, but may also produce a great deal of stress with all new responsibilities, work, or load, etc. So, ibig sabihin, ang stressor daw is ito yung mga bagay na maaaring physical or psychological na nagdudulot ng stress or pinagmumulan ng stress. So, kapag sinabi nating physical, ito ay nahahawakan at nakikita. Habang ang psychological naman ay related siya sa mental and emotion. Ibig sabihin, nararamdaman natin siya inside our body. So, meron kasing dalawang types of stress. Yan ang positive and negative stress. Tatalakayin natin yan mamaya. So, ito yung example, no? Dito muna tayo. Ang sabi rito, kapag daw ang isang tao ay na-promote, yun daw ay isang uri ng positive event or positive stress. Bakit?
Kasi, nagdulot yon ng kasiyahan sa kanya. Pero, at the same time, maaari rin daw na magdulot yon ng matinding stress or tinatawag nating negative stress sa kanya. Bakit? Dahil, ang sabi rito, madaragdagan lalo yung kanyang responsibilidad at gawain sa kanyang trabaho. Okay, next slide. So, ito yung mga dalawang types of stress, no? The first one is the eustress. Ito yung tinatawag na positive stress. Bakit? So, ito, babasahin natin. Eustress, positive. Eustress is a word consisting of two parts. The prefix derives from Greek eu, meaning either well or good. So, ibig sabihin, ang eustress daw ay meron siyang two parts. Ang una ay ang eu na nagmula sa Greek word na nangangahulugang well or good, or ibig sabihin, mabuti. And pangalawa naman is yung the word stress, which is the feeling or nararamdaman ng isang tao. Ang sabi pa rito, it is a stress that is healthy or gives one a feeling of fulfillment or other positive feelings. Eustress is a process of exploring potential gains, a stress that enhances functions, physical or mental, such as through strength, training, or challenging work, is considered a eustress. So, ibig sabihin, ang eustress daw is, ito yung stress na nakakatulong sa atin para ma-explore or ma-develop lalo yung potential natin. So, ibig sabihin, ito yung mga challenging work or mga situations na nakakaharap natin at the same time, nakakatulong sa atin para lalong ma-develop or mag-grow yung self-potential natin. Yan ang tinatawag nating eustress. So, ito yung mga example of positive personal stressors. Number 1 is receiving a promotion at work, or ito yung na-promote ka sa trabaho mo. Starting a new job, pagsisimula ng bago mong trabaho. Marriage or kinasal. Buying a home or nakabili ka ng bahay mo. Having a child or pagkakaroon ng anak. The next one is the distress. So, ang distress daw, ito yung tinatawag na negative stress. Bakit? So, babasahin natin. Distress, negative. Distress is known as the negative stress. Persistent stress that is not resolved through coping or adaptation. Deep stress may lead to anxiety or withdrawal, depression behavior. So, ibig sabihin, kaya tinawag siyang negative stress dahil ito daw yung stress na nagdudulot sa isang tao ng pagkabalisa, pagkabahala, or even anxiety na pwedeng mag-lead into depression kapag hindi ito nasolusyonan or kinaya ng isang tao. So, ito yung mga effects ng distress. Ineffectiveness at task or hindi ka nagiging epektibo dun sa gawain or sa trabaho mo. Anxiety and fear or yung nakakaramdam ka ng pagkabilisa or takot. Loss of interest, nawawalan ka ng gana or nawawalan ka ng interest sa isang bagay. Poor decision or hindi ka makapag-decide kung ano yung desisyon na gagawin mo. And the last, self-defeating behavior or ito yung para bang nilalayo mo yung sarili mo dun sa mga goals or mga bagay na gusto mong gawin or gusto mong ma-achieve para sa sarili mo. Parang kinakalaban mo yung sarili mo. Ito yung mga
examples pa, no, ng negative personal stress. The death of a spouse, no? Yan, namatayan ka, filing a divorce, losing contact with loved ones, death of a family member, yan, unemployment, or wala kang trabaho or hindi ka matanggap sa trabaho, no? So ipagpapatuloy yung ating lessons.